Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 15 verses 1 and 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Reasons for not bearing fruit. May dahilan po kung bakit marami pong mga mananampalataya ang hindi namumunga or sabihin na natin nawawala sa paglilingkod, yung iba nahuhulog pa sa pagkakasala. At hindi na po bago itong kwentong ito. Alamin natin kung ano po yung mga kadahilanan. And today, nakikita ko po dapat maunawaan muna natin kung ano po yung part ng Diyos at yung part natin sa ating pong pagbabago. At alam niyo po, malinaw po sa Romans chapter 8 verse 29, sabi diyan, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son." So ang Diyos po kumikilos para tayo po ay magbago. At higit sa lahat, ang Kanya pong nais sa atin ay tayo po ay makatulad ng Kanyang anak na si Jesus. Kaya ang taas ng expectation ng Diyos po sa atin, hindi lang basta ordinaryong pagbabago, kundi tayo po iwawangis niya. Doon sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya kung hindi po ganun yung ating pananaw, kadalasan po we aim low. Hindi natin talaga mai-expect yung pagbabago po sa ating spiritual life. Ngayon may part din po tayo, sabi sa 1 John chapter 2 verse 6, "Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did." So ibig sabihin may part po tayong tao sa ating pagbabago. Ibig sabihin dapat po nasain natin, pakaasamin natin na tayo po'y mamuhay katulad po ng pamumuhay ng Panginoong Hesus nung siya'y naririto sa lupa. Kaya alam niyo po, pagka mataas po yung ating target, dun po tayo nakaka-expect ng magandang pagbabago sa atin pong Christian walk. Ngayon, sagutin na natin bakit maraming Kristiyano ang hindi namumunga. Unang-una po ako'y naniniwala na marami sa atin kulang po sa disiplina. Yung disiplina po sabihin na natin self-management po yan. At kung may a-apply lang sana natin yung disiplina natin sa pagtatrabaho, sa pag-ehersisyo, sa ating pong spiritual life, ay naku po, ang laki po sana ng pagbabagong magaganap sa ating buhay. Kaya lang maraming Christian po hindi disiplinado sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin at sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang Kristiyano. Kaya paalala sa atin yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 15, "Be diligent in these matters, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress." So magkakaroon lamang ng progreso kung tayo po ay disiplinado katulad ni Apostle Paul. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, "I discipline my body." Sinasanay niya yung kanyang katawan. Upang makapaglingkod siya sa Diyos. At sabi niya, pagkatapos ko mangaral sa iba, hindi naman ako mapahiyaan po. At sabi sa verse 25, "Everyone who competes goes into strict training." So kita po ninyo, meron pong disiplinang kailangan sa ating pong paglakad, sa ating pong Christian journey. Kaya yung mga Christians na walang disiplina, kadalasan po sila yung mga unang nahuhulog. Yung mga tamad manalangin, tamad magbasa ng salita ng Diyos, sila po yung kadalasang nagkakamalit nahuhulog sa pagkakasala. Number 2 po, yung lack of stewardship. Ito na pag-aralan natin itong mga nagdaang araw. Ang dami-daming resources binigay sa atin ng Diyos. Kasama na dyan yung time, yung ating mga material possessions, maging yung ating mga gifts. Kaya mahalaga, sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, "Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful." So hindi po lamang binigay sa atin ng Diyos yung mga bagay na yan para i-enjoy natin. Dapat po magamit natin ng
Tama. Kaya marami po ako nakikitang Kristiyano ay hindi nila nagagamit yung kanila pong oras ng tama, yung kanilang material possessions ng tama, yung kanila pong mga gifts, talents, and abilities ng tama, kaya nasasayang. Tandaan nyo po, no? Hindi tayo nagkulang. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness. At ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others. Para maging effective po tayo sa buhay na ito, kailangan alam natin yung ating pong mga gifts, talents, abilities, kasi may kaugnayan po yan sa ating calling. At kailangan po ipagamit natin. Huwag natin sayangin. Panghuli po, ito yung kadalasang dahilan ng maraming pagbagsak ng maraming Kristiyano. Yung tinatawag na lack of consecration. At ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, if a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purpose, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Dapat daw po tayong mga Kristiyano, lumalayo tayo sa kasamaan. Kasi maraming Kristiyano nagko-compromise, nagiging makamundo, makasanlibutan. Or yung kanyang mga talents, abilities, gifts na binigay ng Diyos, pinapagamit niya sa sanlibutan. Kaya doon po nagkakaroon ng tinatawag na compromise, kaya hindi na-develop po sa atin yung consecration. Para gamitin po tayo ng Panginoon, kailangan consecrated po tayo sa buhay na ito. Yung ating kakayahan, kayamanan, lahat ng meron tayo dapat ay para sa Lord. Kaya again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.